sa lahat ng mga couples na nag-renew ng kanilang mga vows. Yan, maganda po dahil every year po na-expired yan. Kaya kung yung kotse mo ay nire-renew niya, kay kotse lang yon. Para umandar yan at mabigyan ng permit muling umandar, ay kailangan i-renew yung pakayang marriage. It's a commitment na patuloy nating dinudulog. Nire-remind yung sarili natin na ako pa rin yung dating nagmamahal sa iyo. Amen. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng 1. Una 1. 1 John 4:7. 1 John 4:7 up to 9. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos na nakakikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa 1 Corinthians 13:30 naman po, and now these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Praise God. Sa umaga pong ito, alam natin, bukas nga po ay kaarawan ay Valentine's Day po. Araw ng mga puso na kung saan ay ang buong mundo ay busy po sa pagre-remind nila sa kanilang sarili na sila pala ay marunong magmahal at minamahal din. Amen. Ito yung panahon na kahit parang pansamantala lamang ay kahit paano ay nagpapakita ng pag-ibig ang tao sa kanyang kapwa-tao. O nung mag-asawa ay parang nire-remind nila na sila ay nagmamahalan. But in reality, nakita mo natin sa versikulo kanina na dahil tayo ay mga anak ng Diyos, ang pag-ibig ay araw-araw natin pinapractice. Every day ay nire-remind natin ang ating mga sarili na committed tayo sa ating partner, committed tayo sa ating mga asawa, at ibibigay natin ang pinakamabuti para sa kanila sapagkat sila'y katuwang natin at kaisa natin sa espiritu at sa laman. Amen. Subalit ang mundo po ay taliwas o di kaya ay baluktot yung kahulugan niya sa salitang pag-ibig ngayon. Hindi mo na talaga maunawan kung ano ba yung love. Napakadaling sabihin. Lagi nilang binabanggit, I love Vegas. I love New York. I love Lucy. So, it is something na napakadaling sabihin. Dahil nga dahil four letter words lang po eh. Love. Pag nakita mo sa tao, I love you. I love the way you dress. I love your makeup. I love your bag. I love your house. Lahat po ay lagi natin sinasabi yung salitang love. Kaya hindi na maunawa ng tao kung anong ibig sabihin nito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang ibig sabihin ng salitang love ay Diyos mismo. Ang presensya ng Diyos sa bawat bagay na nakikita natin. Kung sasabihin natin sa sarili natin, yes, naunawaan ko at aking pinapractice ang tunay na pag-ibig. Siguro po ay sometimes, hindi po ba? Pero napakahirap tumbasin o pantayan yung tunay at pure love, yung genuine love. Napakahirap po. Sapagkat kung nasa iyo yung genuine love na yan ay talaga nga pong magiging kakaiba ka sa lahat. Amen. Ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, ang pag-ibig natin sa mga tao ay very discriminative, hindi po ba? Reciprocative. Ang ibig sabihin, mamahalin kita, mamahalin mo rin ako. Amen? Kaya mahal ko ang aking mga kapatid dahil mahal din nila ako. Yan yung parang nakagisnan nating pag-ibig eh. Mahal tayo ng ating mga magulang dahil mahal din natin sila. Mahal mo ang kapwa mo dahil mahal ka rin nila. Kapwa ko, mahal ko. Amen. So, ang pag-ibig po, pagkakalam natin ngayon ay isolated. Ina-isolate natin yung ating pag-ibig.
Pumipili tayo ng mga taong gusto nating ibigin. Amen? At yung pag-ibig ng tao sa kanyang sarili, pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa-tao ito ay base sa natural affection. Ito ay laging tinatalakay po natin, maraming uri ng pag-ibig. Pero isang pag-ibig ang dapat nating nasayin, ito yung pure and genuine love na tinatawag ding agape love. Isang pag-ibig na wala kang dapat gawin sa akin para ibigin kita. Isang pag-ibig na kahit gumawa ka ng masama sa akin, mamahalin pa rin kita. Isang pag-ibig na kung saan ay pwede mong sabihin sa isang mahal mo, kahit saktan mo ko, kahit gumawa ka ng masama sa akin, patatawarin kita at ibigin kita. Amen? Yun ang genuine love. Hindi yung mahal kita, pero kapag ikaw ay nag-aksel sa akin, kapag ikaw ay gumawa ng masama sa akin, huwag ka nang babalik sa pamamahay na ito. Hindi na kita patatawarin. Hindi na kita mahal. Yan yung pagmamahal na reciprocative. Ano po? Pagmamahal na base sa pangunawa natin. Pero yung ganap na pagmamahal ay walang hanggan. Just imagine, like for example, tayo po, ganito na. Kung sabihin ng Panginoon sa atin, ikaw, Willie, ikaw, Rico, ikaw, Virgil, laging yan na lang ang ginagawa mo. Sa susunod na gawin mo yan, hindi na kita patatawarin. Kung ganun din ang gawin ng Diyos sa atin, hindi ba? Yung kasalanan natin sa katunayan ay paulit-ulit natin ginagawa. Pero ang Diyos, dahil Diyos ng pag-ibig, paulit-ulit niya tayong pinapatawad. Paulit-ulit niyang pinadadamas sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen. Meron pong isang kasabihan, yung pong babae, a woman worries about the future. Yung pong babae raw ay nag-aalala sa kanyang kinabukasan hanggang siya'y makakita ng isang husband. So kapag asawa na yung babae, hindi na siya nagwo-worry sa kanyang future. Hindi po ba? Yung lalaki naman po, a man never worries about the future. Kailanman daw ang lalaki ay hindi siya nag-aalala sa kanyang kinabukasan until he gets a wife. Nagsimula lang siyang nag-alala nung siya ay nagkaasawa na. Amen. Joke lang po yun. So, meron pong kasabihan ay kuminsan mag-aasawa na ako, papasok na ako sa katahimikan. Ayan po. No? Ayan. Totoo po ba yan? Bakit may mga kumakalimbang? Marriage, it's not a word. Yan, kuminsan sinasabi natin, salita lamang yan. Ang marriage po, it's a sentence. Ito po yung sentence. It's a life sentence. Amen. Ang tunay na pag-ibig po ay supernatural. Ang tao ay walang kakayahan na umibig. Ang tao ay walang kapasidad na magmahal ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Wala akong kakayang umibig. Pag sinasabi mong nagmamahal ka, anong klaseng pagmamahal niya? Kasi ang pagmamahal ay, yun nga yung sabi ko kanina, ay nadidefine sa iba't ibang kaparanan. Amen? Love of material things, love because you are conceited dahil interes mo lamang yung gusto mo. At handa kang magbayad ng kahit na malaking halaga, basta't mahalin ka lamang. Hindi po ba? Pero yung sinasabi ko dito ay yung supernatural love. Hindi ko kailanman mamahalin ang aking asawa ng tapat at wagas, dalisay, kung wala sa akin yung supernatural ability ito na ibibigay ng Diyos sa akin. Wala akong kakayahan. Hindi ako pwedeng mag-aral sa eskwela upang matutuhan ang kakayahang ito. Hindi ako pwedeng mag-masters o kaya gumawa ng degree para ako po ay matutong magmahal na ito. It is something na kailangan ko pong pagnasayin sa Diyos. Ano po yung ginawit natin kanina, Brother Fred, yung sa puso, yung change my heart. Oh God, make it ever pure. Hindi po ba? Talagang ito'y sasabihin natin sa Diyos sapagkat everyday, iba ang kondisyon ng ating puso. Iba yung pananaw natin sa pag-ibig. Sapagkat ang ating buhay ay apektado ng mga pangyayari na dumarating.
mga problema, mga kabalisan, at mga bagay pang nakapaligid sa atin. Kaya nga, everyday ay dapat nating awitin sa ating puso yun, Panginoon. Baguhin mo po ang aking puso, gawin mo po itong puro upang sa ganon ay pumasok sa akin ang dalisay at wagas na pag-ibig. Amen. Ang tanong po ay, kapag yung mahal mo sa buhay, minahal ka, at minahal mo rin, dumating yung pagkakataon na binitray mo siya, o di kaya pinagtaksilan mo siya, gumawa siya na hindi dapat sa'yo, kaya mo ba siyang mahalin nung dati mo siyang minamahal? Sinaktan ka eh. Di po ba? May kakayahan ka ba? Well, tayo ay tao, susceptible tayo sa ating mga feelings. Di po ba? Dahil pumapasok yung sa kaisipan natin na lahat na lang ginawa ko. Binigay ko ang buong buhay ko. Nagsakripisyo ako para sa iyo. Tinakwil ko ang mga kaibigan ko para sa iyo. Minahal kita pagkatapos ganito ang gagawin mo sa akin. Ayan. Kung pag-aaralan po natin ito, yung tinatawag na reciprocative love. Di po ba? Dahil nagmamahal ka, dahil gusto mo, mahalin ka niya kung paano ka minahal kung paano mo siya minahal. Ito po ay saking na pagmamahal. Akala mo lang ay ito na yung kahulugan ng pag-ibig, pero hindi po. Kaya baluktot po yung kahulugan ng pag-ibig, pero maraming mga tao, ang sabi nila, tama, yan ang pag-ibig. But in reality, ang pag-ibig po ay wala kang inaasahan. I will love you because I love you. Sabihin po natin sa asawa natin, I will love you because I love you. I will love you because I love you. At ikaw ay aking pinahihintulutan na magkasala laban sa akin. Ang ibig kong sabihin niyan ay, in the future, kung makagawa ka man ng isang bagay na hindi dapat, patatawarin pa rin. Hindi yung minawarningan mo siya. Tandaan mo yan. Kapag ikaw ay gumawa ng hindi dapat, tignan mo lang. Di po ba? Pure love is always a pure love. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi kailanman siya nagbibigay sa atin ng mga bagay na kung saan ay hindi niya magagawa siya mismo. Katunayan yung John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung meron kang isang bagay na isang-isa na lamang, kaya mo bang ibigay yan? Kaya mo bang ibigay ang nag-iisa mong damit? Nasuot-suot mo ba? Pag binigay mo, wala ka ng damit. Hindi po ba? Kaya mo bang ibigay ang isang pares ng sapatos mo? Yung isa, wala akong sapatos, pero dahil ikaw ay puno ng pag-ibig, bibigay mo yung kanang pair. Amen. Yung pong mag-asawa ay makikita natin, pag lumabas po sila ng kanilang tahanan at makikita mo si Mr. binubuksan po niya. Ayan, napakaganda po. Pinagbubuksan po niya ng pintuan yung kanyang asawa. Amen. Pero nakapagtataka po, ano po? Pero sa panahong ito, dalawang bagay lamang po ang dahilan kung bakit pinagbubuksan ni Mr. ng pinto ang kanyang asawa sa kotse. It's either bago po yung kotse, o bago yung kanyang asawa. Amen. Pang-ibig po sabihin dito, we have to be consistent. Nung tayo po'y lumiligaw pa sa ating mga mahal, ginigiliw, tayo ay pinipili natin yung mga salita na binibigkas natin. Amen. Si babae naman, hanggat maaari, ay very mayumi. Pag sila po ay nagde-date, ay talagang hindi niya inuubos yung pagkain. Nagtitira siya. Siguro, pag inubos ko ito, akala naman niya, pag mag-asawa na kayo, malakas ang kumain. Yung lalaki na naman, sayang naman ito, pinayaran ko. Kaya ako puno, ang sinasabi ko sa misis ko, para ubusin niya yung pagkain. Pag hindi mo inubos yan, ibig sabihin talaga mahal na mahal mo ako. Para naman patunayan niya na hindi niya ako mahal na mahal, ubusin niya.
Amen. The God's love is supernatural. Inibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya ito po yung nagpapatunay sa 1 John 14:4-19 na wala kang talagang kakayang magmahal. Nung ikaw ay kanyang binigyan ng buhay, inibig ka niya, that is the reason why alam mo yung salitang pag-ibig. Amen. Genuine love is always consistent. Ito po ay laging nariyan, hindi yung naka-schedule, hindi bahagi ng activity mo, itong oras na ito. Di kaya, February, kailangan magmahalan tayo. Di po ba? Ayan. Sa Pasko, kailangan magbigayan tayo. Sa April, Semana Santa, kailangan ay lagi tayong mananalangin. Ang genuine love is consistent. It's every second of your lives. Kasi ganyan din ang pag-ibig ng Diyos eh. Consistent. Kaya ang kanta nga ni Gary B, hindi natutulog ang Diyos. Sa lahat ng pagkakataon na tumatawag tayo, hindi sinasabing busy yung linya. Lagi pong handa ang Diyos na makinig sa ating mga kahilingan. Amen? May mga nagtataka nga po eh, pag nakakita sila ng mag-asawa, yung bagong kasal, pag nakita natin yung mag-asawa, bagong kasal, at sila ay ngumingiti, eh sabi natin, alam natin ng dahilan kung bakit sila ngumingiti, hindi po ba? Bagong kasal, alam natin yan eh. Pero pag nakakita ka ng mag-asawa na 10 years ng kasal, at sila ay ngumingiti, bakit kaya? Nagtataka tayo, bakit yung mag-asawa na 10 years na ngumingiti pa rin, hindi po ba? Pero yung mga tunay na anak ng Diyos, of course, love is consistent. It doesn't matter kung ito ay 1 taon o 10 taon. Kapag tayo po ay nagpakasal at isinuko natin ang sarili natin sa Kanya, we have to submit ourselves to our wives at yung wives naman ay magsasubmit din pareho sa atin. At ang sentro ng pag-ibig ito ay ang Panginoong Jesucristo. Alam natin po ay kung tayo po umiinom ng mga puri, hindi po ba? Yung puri, ito ay extracted from fruits, iba't ibang klase mga puri po yan, pero talagang hindi masyadong pure, kahit puri. Ito ay parang powder lamang, ano? Pero yung talagang puri, ito yung sinasabi, 100% puri na galing sa katas ng prutas. Ito yung gusto nating pag-ibig na ipadama sa ating kapwa. At kung kayo gumagamit ng yung anong tawag po ron, yung olive oil, hindi po ba? May iba't ibang klase ng olive oil. Merong olive oil, merong extra virgin olive oil, merong virgin olive oil. At yun nga po, yung meron talagang purong-puro na very beneficial. Yung daw purong-puro na olive oil ay talagang very beneficial to your health, physical health. Amen. Kaya din po yung very pure love, ito po ay very beneficial sa ating mga buhay. Amen. Kaya tayo po ang makapag-identify kung nasa atin ang tunay na pag-ibig. Umiibig ka ba na naghihintay ng kapalit? Kapag gumawa ka ba nagregalo ka ba, ikaw ay naghahantay din, ikaw ay bigyan din ng regalo. Amen. Kapag ikaw ba ay nagmahal, iniintay mo rin ba na ikaw ay mamahalin din nila? Amen. Ikaw po ay nagmamahal dahil ang sabi mo sa Diyos, Lord, create in me a pure heart. A pure heart. Amen. Genuine love changes all things. Mga muntikong anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang, ni ng dila lamang, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Magmahal tayo. Ayan. Sabi ng mga misis, dapat bili ako ng rosas mamaya ng asawa ko. Dahil lagi lang niyang sinasabing, I love you, wala namang kwenta yung salita. Yung joke po namin sabi nga, yung joke ni Brother Willie tsaka ni Brother Ray sabi daw ng birthday ng asawa ko.
bibili mo siya ng regalo. So anong regalong, tinanong pa kung anong regalong ibibigay niya? Oo, sabi niya, kahit ano raw, basta may diamond. O, anong binigay mo? Eh di baraha. So makikita po natin dito na kung ikaw naman bilang asawang babae, ay of course, kung gusto mong maipadama ng asawa mo, huwag mo naman siyang i-pressure. Huwag mo naman siyang i-pressure na kung saan ay sinasabi mo pa yung gusto mo eh. Maganda yung sabihin, pero huwag naman yung masyadong mahal na para magnakaw pa siya. Amen. So, yung pag-ibig ay ibalansin natin sa mga bagay na, kasi yung tunay na pag-ibig eh, hindi sa halaga ng regalong ibibigay natin. It's a good thing to give. Hindi po ba? Pero do not pressure your loved one. Magbigay siya ng isang bagay na mag-uutang pa siya at magbibigay pa siya ng forgives. Forgives po, pagpapatawad yun. So, ang ibig pong sabihin dito ay experience the love without the that is not being adulterated by material things. Mahirap maranasan ang purong pag-ibig kung ito'y nakabase sa material na bagay. Amen? It's very hard. Amen? Pero yun nga, kung meron kang kakayahan, give the best. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Binigay niya ang kanyang sariling anak. Hindi niya ibinigay yung isa sa mga anghel doon. Hindi niya ibinigay yung kahit anong bagay na lamang, ibinigay niya yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang bigatin, son. Genuine love has no boundaries. Marcos 12:33, tama ka nang sabihin mo, ibigin mo ng buong puso at ng buong pangunawa at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng handog na susunugin at mga hangin. So makikita po natin dito na pag nagmamahal ka, na it's not only your physical desire. Nagmamahal ka with your spirit, with your heart, with your soul, with everything within you. Nagmamahal ka kasama ang lahat-lahat ng sarili mo. Amen? At wala itong boundary. At wala itong limit. Amen? Nagkita po yung magkumpare, ay yun nga, nagbibigay siya ng advice sa isang tao na malapit na mag-asawa. Ano po? Ang sabi niya, alam mo, iho, sabi niya, sa pag-aasawa, ang unang 10 taon ang pinakamahirap. Tama po ba yun? Ang unang 10 taon ang pinakamahirap. Bakit po? Tinanong po niya, ilang taon na po ba kayo mag-asawa? 10 taon na. Ibig sabihin na 10 taon na siya naghihirap. Amen. Pero in reality, yun nga, binibiro ko po ito. Pero, when we do not practice the genuineness of love in our heart, it's a reality. Aminin po natin lahat ito, ang pag-aasawa po ay hindi basta-basta. Kaya kung hindi natin nire-remind ng sarili natin, I must have that genuine love in me. Ang pag-aasawa po hindi ka nagtatakot magkamali sa sasabihin mo dahil meron pong, alam mo yung kapartner mo ay inuunawa niya yung sinasabi mo. Inuunawa niya na pwede ka rin magkamali. Kaya nga po sa mag-asawa, kapag chinecheck lagi nila yung kanilang sinasabi, sapagkat kapag nadulas yung kanilang bibig, at nakapagsalisa sila ng ayaw marinig ng kanyang asawa, sapagkat ito'y pagmumulan ng away. Kaya, ang pag-aasawa po ay, yun nga po, you are giving them or yielding them to commit some mistake. Sapagkat kung hindi po, ito po ang magiging dahilan ng maraming mga gusot at pag-aaway. Hindi po ba? Ang pangunawa po ay kabahagi ng pag-ibig. Hindi mo pwedeng unawain ng mahal mo kung wala kang tunay na pag-ibig. Amen? Ang genuine love is not covered by schedule, by law of the land.
hindi sinabi, dahil sinabi ng konstitusyon na magmahal ka, kaya ba ako nagmamahal? Hindi po. Hindi po sinabi ng doktrina, ng degree, ng dogma, at hindi rin ako natutong magmahal dahil ito ay moral. Di ba sa panahong ito, ito yung morality. Amen? Sapagkat ang morality po ay iba-iba yung pananaw ng tao kung ano yung moral at hindi moral. Kaya ang pag-ibig pong ito ay wala pong boundary, walang schedule. Ito ay pag-ibig na meron ako ngayon at kinakailangan meron din tayong lahat sa lahat ng pagkakataon. Amen. Hindi po yung mag-asawa po, nakita po yung dalawang magkumparing. Pare, sabi niya, yung asawa ko may problema sa memory, sabi niya. Masama yung memorya ng asawa ko. Bakit naman masama yung memorya ng asawa mo? Lagi ba siyang nakakalimot? Marami ba siyang mga bagay na nakakalimutan? Yun nga problema pare, lahat ng bagay hindi niya nakakalimutan eh. Amen. So lahat ay naalala pa niya yung mga bagay na ginawa mong hindi dapat noon at pagkakamali mo. Lahat ay natatandaan niya. So ang pag-ibig po ay nakakalimot sa mga bagay na masama. Kung ito'y pinatawad na, ito'y pinatawad na at huwag tayong pumunta sa panahon ng sumbatan. Kasi po yung mag-asawa, kapag dumating yung time na nag-away sila, napuno na ako. Ayan. Kinakailangan ikaw, bakit ikaw? Ganyan. Bakit noon, ganitong ginawa mo, bakit ikaw? Ayan, at hukayin po nila yung nakalagay na sa baul ng kalimutan. Ayan. At ito'y nire-remind nila yung sarili nila at yung pong sugat na peklat na ay pinubuksan pa nila. Yan pong nangyayari sa mga mag-asawa. Yung nakaraan na. Let love prevails. At yung love ay nagpapatawad, naghihilom sa mga sugat ng nakaraan. Ang tanong po ay, anong pag-ibig ang meron ka? Kaya mo bang express lang ito sa mga taong gusto mong mahalin? For those you think that are lovable? Amen? Kung ikaw ay pupunta pa sa isang lugar na may mga taong nangangailangan ng iyong pagkalinga, ng iyong pag-ibig, kaya mo bang ipadama sa kanila ang genuine love na ito? And I think yung genuine love na nakikita ko po, ito po sinasabi din ni Pastor Tim, yung genuine love na ipinakita ni Mother Teresa, ano po? Ay, siguro siya po yung taong buhay na talagang nagpakita ng genuine love na sa mga ketongin, sa mga may age, sa mga taong merong mga nakakadiring mga karandaman, sila po yung kanyang inaruga at niyayaka. Pinararanas niya ang pagmamahal ni Yesu Cristo. Amen? O yung genuine love na katulad ng mga politiko, akin na nga yung baby. Wow! Yan. Pag nakikita natin sila sa TV, sa television, sa dyaryo, ay napakabait naman yung politikong yan. Di ba? Makikita natin, love is distorted. So let us desire pure love. Genuine love conquers evil. Huwag magpatalo sa masama, sa halip talunin mo ang mabuti, ang masama. Romans 12:21. Amen. Ang pure love ang gagapi sa lahat ng bagay na negatibo sa ating buhay. Sa opisina, sa tahanan, sa trabaho, kahit saan. Kapag pinili mo, Lord, I want not the worldly love. I don't want, oh God, hindi ko gusto yung pag-ibig na sa pagkaalam ko na tamang pag-ibig. At this moment, oh God, gusto ko yung pure love na nanggagaling sa iyo. At madadama mo, ito kapag ikaw, halimbawa, nasa trabaho, no po, there are some people na may gumagawa ng masama sa iyo, hindi ka pinapansin, binabastos ka. Ito yung masama, binabastos ka. O kaya chinichismis ka ng hindi naman tama. Sinisiraan ka. Of course, pagpunta mo sa opisina, meron kang love. Pero pag ikaw ay nakaranas ng ganito, sinisiraan ka,
may papakita mo ba yung pagmamahal sa kanila? Yan ay kung gagamitin mo yung sarili mong pag-ibig. Amen. Sometimes tayo po ay nadadarang sa tukso na lumaban tayo at gumanti sa ating kapwa, hindi po ba? But at that moment, pause. Ikaw ay napunta sa isang sitwasyon na gano'n, manalangin ka sa Diyos. Sapagkat kapag ginawa mo yan sa sarili mo, mapapahamak ka at magkakasala ka lamang. Pray to God. Oh God, narito po ko, Panginoon. At meron pong mga tao na gumagawa ng hindi dapat sa akin. Sinisiraan nila ako, nagpapakita sila sa akin ng hindi tama, Panginoon ko. Oh God, at this very moment, I choose, oh God, to receive your genuine and pure love. Punuin mo po ako. Kaya, ang Diyos walang magagawa eh. Kahit na sabihin mong, kahit na gusto niyang punuin ang puso ng pag-ibig, kung hindi mo ito bubuksan. Di ba? Katulad ng awitin natin kanina. Lord, change my heart. Pumasok ka sa akin. And then, let God control you. Not you control yourselves. At makikita mo na in the spiritual realm, nagniningning ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Hindi nila makikita ito. Pero makikita mo, there is a miracle that changed things around you. Itong mga tao ito ay magbabago dahil you have defeated evil with good. Amen? I have experienced that many times in my lives. Yung mga tao na talagang sa trabaho ko from Guam, kahit saan, and they treat me really bad, I just pray to God. Oh God, ang hirap kong gawin ito, Panginoon, gusto kong gumanti. Gusto ko pong pakita sa kanila na maling-mali talaga sila. But I yielded my rights. Di po ba? Lord, narito ako, oh God. I want to experience love. Every time po na magpipreach ako, kung halimbawa po ay galit ang preaching ko, pinapractice kong huwag magalit. Or yun nga, sa ako sinasabi ko, hindi ako magagalit ngayon dahil ang sermon ko ay tungkol sa galit. Ayan. Basta kung ano po yung pinapractice ko. Ayun, dahil labang topic ko ngayon, may labang topic ko ngayon, I love, kaya yun nga, kahit anong gawin mo sa akin, mamahalin kita. Mamahalin kita kahit ano pa yung mga, parang hindi pa rin tama eh. Kahit na minsan pinamaltrato mo ako, mamahalin pa rin kita. Ayan. Padadama ko pa rin sa iyo yung pag-ibig na hindi naman karapat-dapat, pero ibibigay ko sa iyo. Ayan. Parang, yun ang lagi kong ginagawa pag yung, So, ang pag-ibig po ay isang bagay na dapat nating maunawaan sa pinakapurong kaparanan. Yung pag-ibig na alam mo, itapon mo yan. Dahil wala kang kapupuntahan sa pag-ibig na yan. Kapag po kami ay nagpupunta sa mall ng asawa ko, ay yun nga, lagi ko pong maghahawak. Hindi po ba sweet kayo? Lagi kayong maghawak ng kamay, naglalakad kayo. Ayan. The reason kaya naman inahawakan ko siya, pag binitawan ko siya, mamimili ng mamimili. Genuine love is experiencing God, enjoying God within you. Amen? In the family, at work, anywhere, experiencing God within you. Ngayon kung love ka lang ng love, wala naman yung God in the center of that relationship. Love ka ng love, nagbibigay ka ng nagbibigay. Nagpapakain ka ng mga taong nagugutom, nagbibigay ka ng pera, but without the presence of God, ang lahat ng ito'y wala pong silbi at wala pong katuturan. Amen? Kaya, sa John chapter 4, verse 12, walang sino mang nakakita sa Diyos, kahit kailan. Kapag tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay magiging ganap sa atin. Amen? And that is the only way. And that is the only way na ang Diyos ay mananatili sa ating kalagitnaan kapag tayo po ay nag-iibigan ng purong pagmamahal. Tayo po'y manalangin.
manalangin